DYRS 54 sa inyong mga radyo. Kahit saan, kahit kailan, boses ng kabisayaan. Sandigan ko, sandigan nyo, sandigan ng mga Pilipino, DYRS. Radyo Express Balita. Magandang araw Pilipinas, narito ang mga nababagang balita sa araw na ito. Marso 27, 2025. Balita ang pandaigdig, tatlong Pinoy sa Cambodia ginawang scammer at sinaktan ng amo. Balitang National, DOJ dumistansya sa posibleng pagbalik ng Pilipinas sa ICC. Balitang lokal, kasong tigda sa Iloilo, umabot na sa 3. Balitang pagkalakasan, Heidi Lindia sa pasalamat sa DepEd weightlifting na sa kalarong pagbansa na. Ito ang Express Balita. Unang-una, bagong-bago. Sa inyong mga radyo sa buong pwersa ng DYRS News Information Center, DYRS Chapter 4. Mula sa Iloilo City, magpapawid ang pagsulok ng bansa. DYRS, pinalakas na balita. Umpisa na ng mga broadcasters sa Pilipinas. Para sa nagbabagong balita sa padaigdig, nagbabalita si Radyo Patrol naman si Balita. Sinagip ng National Bureau of Investigation o NBI ang tatlong Pilipino na nilawat ginawang scammer sa bansa Cambodia. Ang mga biktima sinaktan pa umano ng among Chinese. Ayon sa embahada, ang biktima umano ng illegal recruiter ng tatlong Pilipino. Sa tulong ng iba na dama EDSA, napuwi na ang mga biktima nitong Lunes. Dagdag pa ng NBI. Patuloy ang investigasyon sa kaso upang mabigyang o stisang ang tatlong Pilipino. Norman Sugata para sa Express Balita. Salamat Norman. Para sa Balitang Nasyonal, Christian Serra, mag-uulat. Maging makomento ang Department of Justice o DOJ sa mga panawag na muling bumalik ang Pilipinas sa International Criminal Court o ICC. Ayon kay Justice Secretary Crispin Moya, wala sa kanya ang kapangyarihan para sagutin ang panawagan ito. Nilinaw na Secretary Moya na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dama ang makapagligtas sa mga isyong ugnayan sa patarang panlabas na bansa. Ang Pilipinas ay member ng ICC mula 2011 hanggang 2019. Ngunit tinilang ito sa kasagsagan ng Duterte administrasyon. President Serra para sa Express Balita. Salamat, Christian. Magbabalik ang balitaan pagkatapos ng paalam ng iso. Tinuod ni Tanak, hindi ka sunsali sa talakayan ito. Kasi natatakot po ako. Huwag kang matakot. Magbahagi ng iyong kaalaman ang susi. Ng iyong kanino ang susi para sa kinabukasan. Ang paalalang ito ay batid sa inyo ng DepEd. Ang paalalang ito Radyo Express Balita. Oras 30 minutos nakalipas alas 2 ng hapon. Magandang hapon. Balik sa balitang lokal. Hatid ni Tristan Berry sa Porte. kaso ng Mrs. Otigdas umabot sa 3. Ito ang pahayag ng Iloilo Gonzales Office sa Iloilo. Ayon kay Dr. Maria sa Cortinon, ayon ng RTH, ang na-record na 3 kaso ay nagmula sa bayan ng Aoy, Batuan at Tukotan. Ayon kay Tinyo, nakita mga sintomas na sakit ay diarrhea, sore throat at rashes. Sa kabila nito, anong karma din ng IPH na ang 3 kaso na ito ay magaling na pakalabas ng ospital. Ito si Preston Berto sa Korte para sa Express Balita. Salamat Tristan. Sa Balitang Pampalakasan naman, tampok ang balita ni Janelle Rose Ganyan. Nagpasalamat ang unang Pilipina na kasungkit ng Gintong Italian si Heidi Lindia.
sa Department of Education o DepEd dahil naisama na sa palarong pagbansang weightlifting. Si Heidelin Diaz ay nakakuha ng medalya sa Tokyo Olympics ng 2020 sa 55 kilograms weightlifting women's category. Laking pasalamat din ni Secretary Sonny Angara kay Diaz dahil sa kanyang mga tulong at suporta sa atletang bansa. Para sa Express Balita, Janelle Rose Sugat, nagbabalita! Salamat, Zelen. Mula sa buong pwersa ng DYRS, ito ang balitang aming nasagap sa araw nito. Ako po ang inyong lingkod, Janela Fe Parangan. At ako naman si Alexander Nila Casaras. Magandang araw, Pilipinas!